ba? Yung mga youngstanang yan, masyadong jejemon. Huwag silang pupunta sa BGC. What if simulan natin gawing walkable yung ibang parte ng Pilipinas? Alam mo yung kabobohan kasi, ano yan reactive. Hindi nila napapansin na kabobohan yung sinasabi nila. Basta ma-blurt out lang nila yung sinasabi nila. Kahit hindi naman nila pinag-isipan kung yung sinasabi ba nila has in connection or even a solution doon sa dinidiscuss niyang problema. Pag naging walkable ba yung mga daan sa Pilipinas, hihinto ba silang maging asal squatter? Maging ugaling squatter? Sige nga, Gabe. What if sabihin natin sa mga developer na wag nilang tayuan ng mall yung bawat bakanting loteng nakikita nila? Pag hindi ba nagtayo ng mall doon sa bakanteng lote na binili naman nila because they are capable, hihinto ba sa pambababoy ng mga property or ng public property yung mga geng-geng mo? Sige nga. Hindi po pwede maglakad-lakad yung mga tao sa daan-daan nang hindi sila natatakot na baka mabangga sila ng mga sasakyan dumadaan sa gilid nila. That is a good suggestion, but how is it in relation doon sa problema sa BGC ng mga balahura na squatter na bata? Or what if for now, habang walang ganun, hayaan mo lang muna yung mga youngstana? Bakit? Nanggugulo ba sila? Nasisira ba yung aesthetic ng IG story mo? Siguro may mata ka naman, Gabe, to observe, 'di ba? So ano sa tingin mo yung ginagawa nila? If you actually saw a large group na ganyan yung asal sa public, biglang nagtatakbuhan. And alam mo ba kung gaano ka alarming yung group of people na nagtatakbuhan? Because most of the time, it signifies na may gulo na nangyayari. And it may cause some stampedes or panic. O ayan pa, vandalism. 'Di ba? Alam mo yung bulag, bobo, tanga ka kung di mo alam na ganun yung nangyayari sa mga pinaggagawa ng squatter do sa BGC. Siguro tama nga yung sinabi niya, maglalabas ka ba sa subdivision mo, boy? Or at least makinig ka ng news. Yung hindi fake news, ha? Para at least na-update ka sa totoo. Ano ngayon, Guskwami? Ha? Sa'yo yon? Sa'yo yung lugar na yon? So, bakit hindi mo i-offer yung bahay mo para doon sila manggulo, doon sila dumura, doon sila tumae sa aparador mo, 'di ba? So, bakit hindi mo i-offer yung lugar mo? And look, tingnan natin kung gaano ka katatagal doon sa ugali nila. And so what kung hindi ako yung may-ari ng BGC? Does that mean hindi ako pwedeng mag-advocate ng magandang pag-uugali sa public? Imaginein mo na lang kung ganyan yung mindset ng isang taong nakakaboto. Sino at anong klaseng mga politiko yung iboboto nila? 'Di ba? This is Pinoy Extreme.